Enough, Maris! Singhal ni Jace. Anong karapatan mong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko? Anang dumadagundong na boses. Sabay-sabay kaming napalingon sa taas ng hagdan. Galit ang mukha ni Papa na pababa ng hagdan kasunod sila Alan at Danilo. Mayor, tila naman nawala ang tama ng alak kay Maris nang makita si Papa. Bakit mo pinagsasalitaan ng ganyan ng anak ko, Maris? Nagtitimping tanong ni Mayor. Matalim ang tingin niya kay Maris. Napalunok ako. Ngayon ko lang nakitang nagalit si Papa. Eh, kasi Mayor, concern lang naman po ako. Baka mamaya ginugoyo lang kayo ng babaeng to. Baka mamaya miyembro pala siya ng sindikato. At plinano niyang maging asawa siya ni Jace. Tapos kilalanin niyo siyang anak para mahuthutan kayo. What the hell are you talking about? Galit ng sigaw ni Papa. Wala kang karapatan na paratangan ng kung ano-ano ang anak ko. At hindi ako tanga. Nakagamit ka ba ng bawal na gamot? Mayor, hindi po ako gumagamit ng gamot na yon. Nahihintakutang sabi ni Maris. Mayor, nakainom ho yan. Sabi ni Danilo. Namewang si Papa at bumuntong hininga. Umiinom ka dito sa pamamahay ko? Abay, sumusobra ka na yata. Tapos pagsasalitaan mo pa ng kung ano-ano ang anak ko. Mayor, tinuro ni Papa ang pinto. Umuwi ka na, Maris, and you're fired. No, Mayor. Kailangan ko po ng trabaho. Huwag niyo po akong tanggalin. Natataranta at halos nagmamakaawang sabi ni Maris. Sana naisip mo yan bago ka gumawa ng maling hakbang. Mayor, please po. Alan, ipahatid mo yan sa isa sa mga tauhan. Utos ni Papa. Yes, Mayor. Tumalima naman si Alan at hinawakan na sa braso si Maris na mangiyak-ngiyak na. Bahagya naman akong nakaramdam ng awa. Walang gustong mawala ng trabaho, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Kaya lang mali ang ginawa niya eh. Ayos ka lang, anak? Untag sa akin ni Papa nang lapitan ako. Hinawakan pa niya ang mukha ko. Hindi ka ba sinaktan ni Maris? Umiling ako. Hindi po, Papa. Bumuntong hininga siya. Mabuti naman, hindi ko siya mapapatawad kung sinaktan ka niya. Huwag mo na lang isipin ang mga sinabi niya. Ngumiti ako sa kanya. Hindi naman po ako nasaktan sa mga sinabi niya dahil wala naman pong katotohanan yun. Naiinis lang ako dahil nahuli kong hinahalikan at niyayakap niya si Jace. Nawala ang ngiti ko sa huling sinabi ko. Natigilan naman si Papa at tumingin kay Jace. Narinig kong pagbuntong hininga ni Jace sa likuran ko. Umiwas ako ng tangkang hahalikan niya ako, babe. Kaya sa pangako lang lumapat ang labi niya. Paliwanag niya. Napanguso ako. Nakita ko naman yun, pero naiinis pa rin ako. Napansin ko naman ang sinusupil ng ngiti ni Papa. Nag-iwas ako ng tingin. Doon ko lang din napansin na nasa entrada na pala ng kusina si Lola at ang dalawa kong pinsan na may dala pang tig-isang tasa na may lamang ice cream. Nakatingin sila sa amin. Kita ko sa mata ni Lola ang pag-aalala. Nagpaalam na kaming umuwi kay Papa at inatid niya naman kami sa sasakyan. May kasama pa kaming isang sasakyan kung saan doon nakasakay sina Lola at dalawa kong pinsan. Tahimik lang ako sa buong biyahe habang nakahalukip-kip at nakatingin sa labas ng bintana. Si Jis naman ay panayang sulyap sa akin at buntong hininga pero hindi ko siya nililingon. Wala naman siyang kasalanan pero hindi ko mapigilang mainis. Hinatid muna namin sila Lola sa bahay nila. Nakatulog na nga si Kiko sa biyahe at binuhat na lang ni Jace. Pagka-uwi namin sa bahay ay hindi ko pa rin siya pinapansin. Dire-diretso lang ako paakyat sa kwarto namin. Kumuha ko ng isang set na pajama at pumasok sa banyo. Paglabas ko ay naabutan kong nakaupo si G sa kama. Nag-angat siya ng tingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin at umupo sa vanity mirror para magsuklay. Siya naman ang pumasok sa banyo. Paglabas niya ay nakatapis lang siya ng tuwalya habang pinupunasan ng isa pang tuwalyang basang buhok. Hindi ko naman maiwasan na pagmasdan ang katawan niya sa salamin habang mabagal na nagsusuklay. May ilang butil pa ng tubig na tumutulo sa katawan niya. Ilang beses ko nang nakita ang katawan niya pero sa tuwin ay namamangha pa rin ako. Baka sa kanyang maganda at pamasal na katawan ng disiplina sa sarili. Dumako ang mata ko sa harapan ng tuwalya.
Bigla akong nag-iwas ng tingin nang makita kong nakatingin siya sa akin sa salamin. Nilapag ko ang suklay at tumayo na. Dumiretso ako sa kama at humiga. Pumaloob ako sa kumot. Nakita ko sa gilid ng mata ko na pumasok siya sa walk-in closet at paglabas ay naka-boxer short na siya. Tumalikod ako ng higa. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ng lumundo ang kama at pumasok na rin siya sa kumot. Naririnig ko ang malalalim niyang paghinga. Damang-dama ko din ang mainit niyang tingin sa likod ko. Babe, malambing niyang tawag sa akin. Ngumuso ako at iniikot ang mata. Maya-maya ay naramdaman kong dumikit na siya sa akin. Damang-dama ko ang init ng katawan niya at ang init ng hininga niya sa batok ko. Nagtaasan ang balahibo ko sa katawan. Napalunok ako at napakagatlabi. Hinawakan niya ang braso ko at hinaplos-haplos, kasabay ng mga mumunti niyang halik sa buhok ko. Pansinin mo na naman ako, misis ko. Bulong niya sa namamaos na boses, sabay halik at amoy sa batok ko. Napapikit ako at mariing kinagat ang labi para supilin ang pag-alpas ng munting ungol sa aking bibig. Huwag ka nang magalit sa akin, please. Lambing pa niya sa akin, tuluyan na akong niyakap. Sumubsob pa siya sa batok ko. Parang unti-unti namang natutunaw ang inis na nararamdaman ko. Hindi naman talaga ako dapat mainis sa kanya dahil wala naman siyang kasalanan. Kaya lang kasi, sa tuwing naaalala kong hinalikan siya sa panga at niyakap ni Maris, ay talagang nakakainis. Bumuntong hininga ako at tumihaya ng higa. Tumingin naman siya sa akin. Mapupungay ang kanyang mga mata. Ang lapit ng mukha niya, kaya naamoy kong mabangong hininga niya. Inirapan ko siya. Hindi naman ako galit sa'yo. Naiinis lang. Sabi ko sabay nguso. I'm sorry. Anas niya sabay hawi ng buhok ko. Bakit ka nagsasorry? Bumuntong hininga siya. Sorry kasi naiinis ka sa akin. Kinagat ko ang loob ng labi ko at bumuntong hininga. Sorry din kung naiinis ako. Nagsiselos ako eh. Mahinang sabi ko, pero alam kong narinig niya. Nagsiselos ka? Tila hindi makapaniwalang tanong niya. Unti-unti ding sumilay ang ngiti sa labi niya. Ano ba sa tingin mo kung bakit ako naiinis? Nagsiselos ako kasi hinalikan ka sa panga at niyakap ni Maris. Usapan natin, ako lang ang babaeng hahalik at iyakap sa'yo. Gaya ng ikaw lang ang lalaking hahalik at iyakap sa akin. Naputol lang sasabihin ko nang halikan niya ako ng madiin. Napahawak ako sa balikat niya nang laliman pa niyang halik. Wala kang dapat ipagselos, Ivy. Ikaw lang ang babaeng gustong-gusto ko. Ikaw lang ang babaeng mahal na mahal ko. Anas niya habang titig na titig sa akin at banayad na hinahaplos ang pisngi ko. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Ang lakas din ng kalabog nito na parang gusto nang kumawala. Inabot ko din ang pisngi niya at hinaplos. Masarap sa palad ang magaspang niyang pisngi dahil sa balbas. Mahal din kita, Cheese. Mahal na mahal. Sambit ko. Sandaling nakatitig lang siya sa akin at kumagat labi. Pumikit siya at pinaling ang muka. Hinawakan niya ang kamay kong nasa pisngi niya at hinalik-halikan ito. Thank you, Angel. Thank you for loving me. Bumaba ang mukha niya at muli akong siniil ng halik na akin namang tinugon. Iniyakap ko ang mga braso sa batok niya habang mapusok ding tinutugon ang halik niya. Naging malikot na rin ang mga kamay namin hanggang sa unti-unting naalis ang mga saplot ko sa katawan. Nagsalubong ang mga labi namin at pinagsaluhan namin ang matamis na halik. Bahagya pa kami naghahabol ng hininga nang maghiwalay ang mga labi namin. I love you, Anas ko. I love you too. Sambit niya. Napangiti ako sa tuwa at muli siyang hinalikan ng magaan. Masuyo at puno ng pagmamahal. Marry me again, Angel. Nilayo niya ng kaunti ang muka at tumingin sa akin. Napakagatlabi naman ako nang makitang bahagyang namumula at nangingintab ang labi niya dahil sa halikan namin. Kasal na tayo, di ba? Tumingin ako sa mga mata niya. Hinawi ko ang buhok niya. Gusto kitang pakasalan sa simbahan. Siya naman ngayon ang kumagat labi. Sandali siyang nakatitig lang sa akin at maya-maya ay yumakap sa batok ko. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Mahal na mahal kita, Jace. Ikaw lang ang lalaking gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Hindi ko naman mapigilang maluha sa sinabi niya. Niyakap ko siya ng mahigpit
at sumubsob sa leeg niya, kasabay ng malakas na tibok ng puso ko. Siya lang naman ang nakakapagpatibok ng puso ko ng ganito. Mahal na mahal din kita, Ivy. Bulong ko sa kanya. Kumala siya sa pagkakayakap sa akin at ikinulong ang mukha ko sa mga malalambot niyang kamay. Bumaba ang mukha niya at siniil ako ng halik na agad ko namang tinugon. Hiniga ko siya at muli ay inangkin ng paulit-ulit sa araw ng kasal. Pinunasan ko ang luhang nagbabantang kumatak sa gilid ng mata ko at ngumiti habang pinagmamasdan si Ivy na parang anghel na bumaba sa lupa, suot ang puting-puti niyang trahe de boda. Mabagal siyang naglalakad, akay ni Papa Rodolfo. Palapit dito sa altar kung saan ako naghihintay. Sa likod ng belo niya ay alam kong nakatingin siya sa akin at nakangiti. Hindi na ako makapaghintay na mahawakan siya at sabay kaming manumpa sa kanya. Tuluyan na ngang pumatak ang luha ko sa pisngi at mabilis itong pinahid. Ngumiti naman si Papa Rodolfo at tinapik ako sa balikat. Sabay abot sa akin ang kamay ni Ivy na agad ko namang tinanggap. Banaag ko sa likod ng puting belo ang matamis niyang ngiti. Parang bigla ay naging amin lang ang mundo. Wala na akong naririnig at nakikita sa paligid ko kundi siya lang. Ayokong ialis sa mga mata ko sa kanya. Nagitla lang ako nang maramdaman ang pagtapik sa balikat ko ni Lorenzo, na siyang best man ko. Para kang namatanda, Serge. Umayos ka nga. Nandiyan na si Father. Untag niya sa akin. Saka lang ako nakabalik sa wisyo. Nakita ko na lang ang likod ni Lorenzo na umupo na sa upuan. Katabi ang mga kaibigan kong mga nakangisi sa akin. Napakamot na lang ako sa kilay. Narinig ko naman ang mahinhin na tawa ni Ivy. Simulan na natin ang seremonya, hayag ni Father. Sa buong durasyon ng misa ay nakatingin lang ako sa kanya at taimtim na nagdarasal. Habang hawak ko ang kamay ng babaeng pinapangarap ko lang noon na ngayon ay kasama ko nang humaharap sa kanya. Hindi ako paladasal. Pero para sa babaeng pinakamamahal ko, handa akong araw-araw magdasal na sana ay lagi siyang ligtas at hindi siya magsawang mahalin ako. Ang tanging hiling ko lang para sa sarili ko ay bigyan pa ako ng malusog na pangangatawan at mahabang buhay. Gusto kong makasama si Ivy hanggang sa pagtanda naming dalawa. Hanggang sa parehas ng pumuti ang buhok at ugod-ugod na. Bilang tanda ng ating pagtanggap sa mga bagong kasal, pasalubungan po natin sila ng masigabong palakpakan. Hayag ni Father sa pagtatapos ng seremonya. Sumigabong palakpakan sa loob ng malaking simbahan. May ilan pang sumisipol. Nagkatinginan kami ni Ivy at parehong may masayang ngiti sa labi. Hinaplos kong malambot niyang pisngi at muling naglapat ang aming mga labi. Mas lalo pang lumakas ang palakpakan na may kasama ng hiyawan at tuksuhan. I love you, Angel. I love you too. At muling naglapat ang mga labi namin. Tila nawalan na kami ng pakialam sa paligid. Congratulations, pare. Congratulations sa inyo, Ivy. Bati sa amin ng mag-asawang Alejos na Inigo at Amira. Buhat-buhat ni Inigo sa magkabilang braso ang 6 na buwang gulang na kambal nilang anak. Salamat, pare. Nakangiting tinanggap kong nakalahad na kamay ni Inigo. Thank you, Amira. Mukhang naiirita na ang kambal. Natatawang sabi naman ni Ivy. Naiirita na nga dahil kanina pa sila pinanggigigilan ng mga bisita, ani ni Amira. Nagkatawanan kami. Ang cute din naman kasi ng kambal nila, di bale. Pasasaan ba magkakaroon din kami ng ganyang kakute na anak? Wala pa man ay sobrang excited na ako. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang unika iha ko, iho. Alam kong higit na maaalagaan mo siya. Ani ni Papa Rodolfo, na maluhaluhang yakap si Ivy. Makakaasa po kayo, Papa. Nakangiting sabi ko. Bumaling naman ako kay Lola Mila na maluha-luha din. Nagmano din ako sa kanya. Ngumiti siya at hinaplos ang kamay ko. Wala mang namutawing salita sa bibig niya, ay alam kong nais niyang ipahiwatig. Lumapit naman sa akin si Kiko at Lilet at niyakap ako. Wala man ang mga magulang ko sa napakahalagang araw na to. Ay ramdam ko na nandyan pa rin sila habang pinagmamasdan ko ang asawa ko. Si Papa Rodolfo, si Lola Mila, at itong dalawang makulit ay kumpleto na ako. Sila na ang pamilya ko. Marami pang bumati sa amin, mga kasamahan ko sa trabaho sa munisipyo. Ilang kamag-anak ko na malapit sa akin, mga kaibigan at kaklase ni Ivy sa school. Congratulations, Sir G's, Ivy!
Halos magkapanabay na bati ni Tina at Christy. Niyakap sila ni Ivy. Ako naman ay nginitian at kinamayan sila. Congrats pare! Nakangising bati naman ni Manuel, sabay lahat ng palad. Nakangising tinanggap ko naman ito. Wala na akong dapat alalahanin sa kanya. Dahil bukod sa taling-talina sa akin si Ivy, ay nobya na rin niya si Tina. Mabuti naman. Sumunod naman bumati ang mga kaibigan ko na pawang mga nakangisi. Congrats pare! Kababalik ko lang ng Italy, kasal mo agad ang bumungad sa akin. Nakangising bati ni Luigi. Nakakauwi lang kagabi galing Italy. Tinanggap ko ang nakalahad na kamay niya at tinapik siya sa braso. Welcome back to the Philippines, pare. Kung hindi pa ako ikakasal, hindi ka pa babalik. Nakangisi ding sabi ko. Hindi ko pwedeng palampasin to. Gusto ko ring makilala ang babaeng nakasilo sa'yo. Tiningnan niya si Ivy na nasa likuran ko lang at kausap ang ilang bisita. Ipinaling naman ni Lorenzo ang mukha ni Luigi. Oh, wag mong pakatitigan ng asawa ni Jace. Baka bigla kang barilin yan. Tinabig naman ni Luigi ang kamay nito. Hindi ko pa nga natitigang maigi. Sus, kanina ka pa nga titig na titig sa kanya sa simbahan eh. Panay sabi mo pa nga ang swerte ni Jace at nakakainggit dahil bata at magandang napangasawa niya. Hirit ni Atlas na tila nagsusumbong sa akin. Sinamaan ko ng tingin si Luigi. Ito ang kinatatakutan ko eh. Kaya minsan nagdadalawang isip akong ipakilala si Ivy sa mga ito. Baka magka-crush pa sila sa kanya. Pagdating naman kay Ivy, hindi ko maiwasang maging mapang-angkin. The heck? Masama na bang magbigay ng saloobin? Hirit pa ni Luigi na hindi man lang natinag sa matalim kong tingin. Huwag kang magmura, nasa labas pa tayo ng simbahan. Saway ni Matias sa kanya. Oops, sorry. Kasi pinagtutulungan niyo ako. Hangal pa niya. Magsitigil na nga kayo para kayong mga bata. Haya na ang asawa ni Jace. Saway ni Kester sa kanila. Nilingon ko naman si Ivy na nasa tabi ko na pala at humawak sa braso ko. Kinuha ko ang kamay niya at nginitian siya. Ngumiti din siya sa akin bago binalingan ng mga kaibigan ko. Para namang namatanda ang tatlo habang nakatingin kay Ivy. Hi! Nahihiyang bati ni Ivy sa kanila. Kilala na niya ang dalawa. Itong tatlo na lang ang hindi pa. Hello! Halos magkapanabay na bati ng tatlo sabay ngisi at isa-isang nagpakilala. A few months later. Magkaharap kami ngayon ni Ivy sa kama habang nakaupo katatapos ko lang mag-shower at kasalukuyang tinutuyo ang buhok ko ng maliit na tuwalya. Inaya ko nga siya kanina na sumabay sa akin ay tumanggi naman siya. May gagawin daw siya. Kaya nakasimango tuloy akong nag-shower mag-isa. Paglabas ko'y naabutan ko siyang nakaupo sa kama at may kung anong itinatago sa kamay. Tinawag niya ako at pinaupo sa kama. Ngiting-ngiti pa siya. You need something? Tanong ko sa kanya habang tinutuyo ang buhok. Akin na ang kamay mo. Sa halip ay sabi niya. Napakunot noon naman ako at tiningnan siya. Sinampay ko sa bato kong maliit na tuwalya. Akin na yung kamay mo. Ulit niya. Inabot ko naman sa kanya ang kamay ko. Napapaisip tuloy ako kung anong nasa isip niya. Ilahad mo. Ibuka mo ang palad mo. Utos niya. Ginawa ko naman at amused na tiningnan siya. Kumagat labi siya at may nilapag sa kamay ko. Kunot noong tiningnan ko ito. Isa itong mahabang bagay na kulay puti at sa dulong parte ay kulay blue. Sa gitna ay may dalawang guhit na kulay pula. Tiningnan ko ito ng malapitan. Kumalabog ang dibdib ko nang ma-realize kung ano ang hawak ko. Isang pregnancy test. Tumingin ako sa kanya. Ngumiti siya sa akin. Congratulations! Magiging daddy ka na. Masayang sabi niya at tumawa pa. Napaawang ang labi ko at muling pinakatitigan ng pregnancy test. Bahagyangang nanginginig ang kamay ko. Nalalabo na rin ang mata ko dahil sa nagbabantang pagpatak ng luha. Agad ko yung pinunasan at tumingin sa kanya. Malaki ang ngiti niya sa labi. Pero nang makita niyang mukha ko ay lumapit siya sa akin at niyakap ako. Mahigpit ko din siyang niyakap. Totoo, magiging daddy na ako? Hindi makapaniwalang tanong ko sa kanya. Totoong-totoo, ayan na ang ebidensya sa kamay mo. Natatawang sabi niya nang kumalas sa yakap. Tiningnan ko ulit ang hawak na pregnancy test. Hindi ako nananaginip lang. Kinurot niya ako ng malakas sa pisngi. Napadaing naman ako. Ano, nananaginip ka o hindi?
Tumatawang sabi niya. Totoo nga. Natatawa na ring sabi ko at hinila ko siya. Muli ko siyang niyakap ng mahigpit at hinalik-halikan sa ulo. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nadarama ko ngayon. Dahil magkaka-baby na kami. Matagal ko na tong ginusto. Hindi ko lang ino-open sa kanya dahil ayoko siyang ma-pressure. Lalo na't nag-aaral pa siya. Makakapag-antay pa naman ako. Paano pala ang pag-aaral mo? Nag-aalalang sabi ko. Tumingala siya sa akin at ngumiti. Pwede naman akong mag-aral habang nagbubuntis ako. Kapag hindi ko na kaya, hihinto muna ako at babalik na lang kapag pwede na. Alam ko naman kasing gustong-gusto mo nang magka-baby at hindi kita kayang tiisin. Mahal na mahal kita. Bulalas ko at muli siyang niyakap ng mahigpit at pinupog ng halik. Thank you, Ivy. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Thank you sa napakagandang regalo mo. Thank you. I love you so much. You're welcome, Daddy. And I love you too, always. Special chapter. Jethro, anak! Tawag ko sa mag-aapat na taong gulang kong anak na lalaki. Dito po ako, garden, Mommy! Sigaw ng maliit na boses ng lalaki. Napangiti naman ako at pinuntahan siya sa garden. Naabutan ko siyang nakasquat sa Bermuda grass at may hawak na tingting at tila may kung anong kinukutingting sa damuhan. Nakalapag sa damuhan ng plastik na laruan niyang baril-barilan. Anong ginagawa mo dyan? Nakangiting tanong ko. Laro ako, worm, Mommy! Ani at nakabungis-ngis pang itinaas ang tingting na hawak na may nakasabit na bulate. Ay, dirty yan, anak! Huwag mong paglaruan! Saway ko sa kanya at hinawakan ng maliit niyang kamay. Kinuha ko ang tingting na may nakasabit na bulate at itinapon. Itinayo ko siya at pinagpagan ng shorts niya. Hindi ka dapat naglalaro ng worm, anak. Dirty yun eh. Pangaral ko sa kanya. Kinapa kong likod niya. Medyo basa na dahil sa pawis. Promise mo sa akin hindi ka na maglalaro ng worm. Opo, Mommy. Nakangiting sabi niya. Hindi ko naman mapigilang pisilin ang matambok na pisngi niya. Kamukhang kamukha niya si Jeez. Mata ko lang yata ang nakuha niya. O halika na sa loob. Ligo ka na dahil aalis tayo. Hawak kong maliit niyang kamay ay pumasok na kami sa loob ng bahay. Naabutan ko pa ang dalawang kasambahay na nagliligpit ng mga nakakalat na laruan ni Jethro. Mami, wala pa si Daddy? Tanong niya habang pinupunasan ko ng tuwalya ang katawan at buhok niya. Padating na yon. Sagot ko, umalis saglit si Jeez at pumunta ng farm para magbilin sa mga tauhan na naroon. Nang matuyo na ang katawan ni Jethro, ay pinulbusan ko na siya at binihisan ng damit pang lakad. Pero presko, nilagyan ko rin ng bimpo ang likod niya. Hayan, mabango na ang baby ni Mommy. Sambit ko at pinanggigilang amoy-amoyin siya. Ang pogi-pogi pa. Bumungis-ngis naman siya. Kamukha ko po si Daddy. Opo, kamukha mo si Daddy. Parehas kayong pogi. Narinig ko yon. Anong malaking boses ni Jeez nakakapasok lang dito sa kwarto ni Jethro. Daddy! Sigaw ni Jethro at patakbong lumapit kay Jeez. Agad naman siyang binuhat ni Jeez at pinupog ng halik. Bango-bango naman ang baby boy ni Daddy. Panay naman ang bungis-ngis ni Jethro sa halik ni Jeez. Nakikiliti kasi siya sa balbas at bigote ng ama kapag kumikis-kis sa leeg niya. Tumayo na ako at sinampay sa hanger ang ginamit na tuwalya. Lumapit ako sa kanila at ngumiti. Ang bilis mo ah. Puna ako kay Jeez. Tumingin naman siya sa akin at ngumisi. Baka mamiss mo ko eh. Kunwaring inirapan ko siya. Magbibihis lang ako tapos aalis na tayo. Huwag ka masyadong magpaganda ha. Bilin niya. Natatawang naiiling na lumabas na lang ako ng kwarto ni Jethro at pumunta sa kabilang kwarto na kwarto namin ni Jeez. Wala naman masyadong pinagbago sa bahay. Pina-extension na lang ni Jeez. Mas pinalaki at dinagdagan ng kwarto. Ang bahay niya sa kabilang barangay ay tinitirahan din namin kung minsan. Ayaw niya itong ibenta o paupahan man lang dahil may sentimental value daw ito. Doon niya ako unang beses na inangkin. Nag-init ang pisngi ko. Ipinili ko ang ulot, nagbihis na. Nakapag-shower naman na ako kanina. Kami pala ni Jeez. Muli namang nagliyab sa init ang mukha ko nang maalalang pinagagawa namin sa loob ng banyo. Kahit ilang taon na kaming kasal, ay hindi man lang nabawasan ang init namin sa pagniniik. Tila pa nga ay lagi kaming sabik sa isa't isa. Nang makapagbihis na ako at makapag-ayos, ay sinukbit ko ng sling bag ko.
Bumaba na ako ng hagdan at inabutan ng mag-ama ko na nag-uusap at nagkukulitan sa sala habang hinihintay ako. Nag-angat siya ng tingin at bahagya pang napaawang ang labi nang makita ako. Pinasadahan pa niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Bakas ang paghanga sa kanyang muka, kahit naman kasi nanganak na ako kay Jethro, ay wala namang pinagbago ang katawan ko. Ang ganda mo, babe. Komento niya. Bola, tayo na nga, baka tanghaliin pa tayo. Aya ko sa kanya, ngumisi naman siya at binuhat na si Jethro. Nagpaalam naman kami kay Manang Sol na hanggang ngayon ay kasama pa rin namin. Para na nga rin namin siyang pangalawang ina ni Jeez. Binilinan rin niya ang dalawa pa naming kasambahay. Habang nasa biyahe, panay ang daldal sa amin ni Jethro, na nasa backseat at prenteng nakaupo sa safety car seat. Ang dami niyang kwento tungkol sa paborito niyang cartoons na pinapanood niya. Sila ni Jeez ang magkasundo sa maraming bagay. Siguro ay dahil parehas silang lalaki. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya kay Jethro. Halos lahat nga ng gusto nito ay sinusunod niya. Sinasaway ko lang kapag sobra na. Simula nang ikasal ulit kami, ay tumigil na siya sa pamamasukan bilang bodyguard ni Papa at tumutok na lang sa pamamalakad ng cacao farm na mas lalo pang nakilala. Bukod doon, nakisyoso na rin sa mga negosyo ng mga kaibigan niya at bukod sa mga negosyo, ay kami talagang pinaka-priority niya. Ako naman ay nagtuloy sa pag-aaral at next year ay gagraduate na ako. Patungo kami ngayon sa correctional sa Kapitolyo. Dadalawin namin sila Tiang Linda at Tiang Oka, pero bago yun ay magsisimba muna kami. Salamat sa pagdalaw, Ivy. Nakangiting sabi ni Tiang Linda. Ang dami nitong dinala nyo. Nag-abala pa kayo. May natira pa nga dun sa huli nyong dinala nung nakaraang linggo. Ani ni Tiang Oka na sinilip ang dala naming grocery ni Jeez. Halos linggo-linggo kasi namin silang dalawin ni Jeez. Pero ang madalas dumalaw ay si Lola. Kasama sila Kiko at Lilet. Naalala ko nung unang dumalaw ako. Kabadong-kabado ako noon. May takot pa rin ako sa kanila at masakit pa rin sa akin ang ginawa nila noon. Pero handa ko naman silang patawarin kung hihingi sila ng tawad. At yun nga ang ginawa nila. Humingi sila ng tawad sa akin at pinagsisihan ng mga ginawa nilang hindi maganda sa akin. Pero ang labis na nagsisi ay si Tiang Linda. Panay ang hingi niya ng sorry. Pinatawad ko naman sila dahil ayoko namang tumanda ng may hinanakit sa dibdib. Wala po yun. Para hindi po kayo magutom. Alam ko namang nagsasawa na kayo sa mga pagkain dito. Nakangiti ding sabi ko habang pinagmamasdan sila. Nag-iba na rin ang aura nila. Pumusyaw ang kulay nila at nagkalaman. 5 taon na silang nakakulong pero malapit na rin silang makalaya. Mabuti nga malakas ang asawa mo at si Mayor Rodolfo dito eh. Kaya kahit papano medyo ilag sa amin ang mga nandito. Sabi ni Tiang Oka. Hindi lingid sa kaalaman ko na nabubugbog ito noon kapag napagtitiripan ng mga kapwa inmate. Muntik na nga itong magbigti dahil hindi na daw niya kaya sa loob. Sobrang nangungulila din siya sa 2 kong pinsan at sobra siyang nagsisisi. Mabuti na lang at nakita ito ng kasamahan kaya napigilan ito. Yun yung panahon na humingi na ng tulong sa amin si Lola, pati kay Papa. Nag-alangan pa nga noong una si Jeez at si Papa, pero alang-alang sa 2 kong pinsan ay ginawa nila. Kinausap lang naman ni Papa at ni Jeez ang mga opisyal sa loob na ihiwalay ng selda si Chong. Si Chang naman ay nakaranas ng depression. Kaya sinagot na rin ni Papa ang regular nitong check-up sa psychiatrist hanggang sa maging okay na siya. Kaya heto, masigla na silang 2. Pangako ko talaga kapag nakalabas ako, kami ni Linda, maghahanap ako ng trabaho o kaya magnenegosyo. Yung matino ha, para makaipon pampaaral ni Kiko at Lilet. Hanang Tiang Oka na halatang excited na makalaya at magbagong buhay. Nasa grade 5 na ngayon si Kiko at nasa 3rd year high school naman si Lilet. Sa isang pribadong eskwelahan sila ngayon nag-aaral at sagot ni Papa, kay Lola Mila pa rin sila nakatira. Pinaayos ni Papa ang bahay ni Lola. Ang dating bahay na yari sa kahoy, ngayon ay bato na. Si Jeez naman ay kinuhanan ng pwesto sa palengke si Lola para doon ibenta ang mga tanim niyang sariwang gulay. Ako naman, tatanggapin kong alok ni Mayor Rodolfo na trabaho. Segunda naman ni Tiang. Ngumiti siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Maraming salamat talaga sa lahat, Ivy. Napakabait mo, manang-mana ka kay ate. Sa kabila ng kasalanan ko sa'yo, naging napakabuti mo pa rin sa akin. Hindi mo pinabayaan ang mga anak ko at kami.
Pinapangako ko sa'yo, magbabagong buhay na ako. Kami ng tiyong mo. Hindi namin sasayangin ang pangalawang pagkakataon. Maluhaluhang sabi ni Tiyang Linda. Maging si Chong Oka ay sincero ding ngumiti sa akin. Wala ho yun, Chong. Isang pamilya pa rin naman po tayo. At ang isang pamilya ay nagtutulungan. Ang importante ay nagbago na kayo at malapit na kayong makalaya. Tumayo si Chang at niyakap ako. Hinagod ko naman ang likod niya. Tinapik naman ako ni Chong sa balikat. Magaan ang loob ko nang makalabas ako ng koreksyonal. Ganito naman ang pakiramdam ko sa tuwing matapos ko silang dalawin. Hindi pa naman huli ang lahat sa kanila at masaya na ako sa dalawa kong pinsan na makakasama na nila ang mga magulang nila. Ayokong maranasan nilang naranasan ko noon na lumaki ng walang kinikilalang magulang. Napangiti ako nang makitang masayang naglalaro ang mag-ama ko sa parking area. Naghahabulan silang dalawa at kapag lumalampas sa parking si Jethro o may dadaan na sasakyan ay agad itong bubuhatin ni Jeez. Lumapit ako sa kanila. Parehas silang ngumiti sa akin nang makita ako. Niyakap ko sa liig si Jethro at hinalikan sa pisngi. Mabilis naman akong kinintalan ng halik sa labi ni Jeez. "Kamusta?" tanong niya. "Ayos naman. Excited na silang lumabas para makasama sila Kiko at Lilet." "Mabuti naman. Tayo na." Aya niya sa akin. Tumango naman ako. Tinungo na namin ang sasakyan. Dinala niya sa backseat si Jethro at sinakay sa car seat nito. Ako naman ay sumakay na sa passenger seat at kinabit ang seatbelt. Sumakay na rin si G sa driver seat nang masigurong okay na ay binuhay na niyang makina. Papunta naman kami ngayon sa San Agustin para dalawin si Papa. Tuwing linggo namin siya dinadalaw dahil yun lang naman na araw na hindi siya busy. Siya ulit ang mayor ng bayan ng Santa Martina at huling termino na niya ito. Magre-retiro na siya at enjoyin na lang daw ang oras niya sa apo at aasikasuhin na rin ang ibang negosyo. Naalala ko yung huling dalaw namin sa kanya noong nakaraang linggo. Humihirit na siya ng isa pang apo at gusto niya ay babae naman daw. Yun din naman ang gusto namin ni Jeez. Pero ang plano namin ay kapag nakagraduate na ako. Gusto ko rin naman kasi ng malaking pamilya dahil parehas kaming nag-iisang anak lang ng mga magulang namin. "Nandito na ang poging apo ko." Salubong ni Papa sa amin pagbaba namin ng sasakyan. Agad niyang binuhat si Jethro nang lumapit sa kanya. Lumapit kami ni Jeez at nagmano sa kanya. "Pasok na tayo sa loob. Nandyan sila Inigo at Amira. Kasama ang kambal nila." Aya ni Papa sa amin at nauna nang pumasok sa loob buhat si Jethro. Akbay-akbay ako ni Jeez habang papasok kami ng kabahayan. Naabutan namin ang kambal nila Inigo at Amira na naghahabulan sa malawak na sala. Agad na nagpapasag si Jethro sa mga bisig ni Papa at nakisali sa dalawa. Lumapit kami sa mag-asawang magkatabi sa sopa na umiinom ng tsaa. Tumayo sila at binati kami. Nagtapikan naman sa braso sila Jeez at Inigo at nagbeso naman kami ni Amira. Inaanak naming dalawa ni Jeez ang kambal nila. Nagkamustahan kami at nagkwentuhan tungkol sa mga anak namin. Madalas kaming magkita dito sa bahay ni Papa. Minsan naman ay sa mansyon nila kapag iniimbita kami o kaya naman sa bahay namin. Sobrang close na rin ang mga anak namin. Napapangiting pinagmamasdan ko si Papa na nakikipagkulitan kay Jethro at sa kambal. Halatang sabik siya sa presensya ng mga bata. Noon ngang kapapanganak ko pa lang kay Jethro ay halos ayaw na niyang umuwi. Kaya may kwarto rin siya sa bahay kapag gusto niyang magtagal doon. Kami man ay may sariling kwarto na rin dito sa bahay niya. Nasabi niya ay bahay ko na rin. Sumandig ako sa balikat ni Jeez habang pinagmamasdan ng anak namin na masayang masaya sa pakikipaglaro sa kambal at sa lolo niya. Maging ang mag-asawang Inigo at Amira ay nakangiti ding pinagmamasdan ng mga anak nila. Tumingala ako kay Jeez. Tiningnan niya ako at ngumiti sabay halik sa sentido ko. "I love you, Angel." "I love you too." Bulong namin sa isa't isa at saglit na nagtitigan. Punong-puno ng pagmamahal ang mga mata ng bawat isa. Walang perpektong tao. Lahat tayo maaaring magkamali. Mabuti ka man o natural na masama. Pero ang pagtalikod sa kasamaan at maling gawain at ang bukal na paghingi ng tawad ay may isusukli sa buhay mo na busilak na kayamanan. May kasabihan, gumawa ka ng maganda at tama at maganda rin ang ibabalik sa'yo ng mundo. At dahil bukal kang nagpapatawad,
ay magiging magaan sa'yo ang takbo ng buhay. Dahil sa pagpapatawad, ay dun mo makukuha ang tunay na kaligayahan at buong pagmamahal para sa isa't isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Najis at Ivy. Maraming salamat po sa pagsubaybay.